Kumusta mga Faith Watchers? I hope you're all doing great dahil malapit na po ang Pasko. But for now, we are going to feature a special guest because this episode, I'm sure, will truly inspire many people and make us reflect on our own spiritual journey, lalo na pag nagko-commute tayo, pag lumalabas po tayo. I would like to introduce to you a guest. She earned the degree Bachelor of Science, major in zoology at the University of the East. She earned 3 years of medicine proper at the College of Medicine in Iligan Institute of Technology, Mindanao State University. She is a retired high school science teacher at the Claret School of Quezon City, and she is the author of the book, The Chronicles of a Pasahero, published by Claretian Publications. Mga BPL viewers, Faith Watchers, please join me in welcoming to Buhay Parang Life, Miss Primalu Arevalo Lucido, Miss Prime for short. Hello, Miss Prime! Hi! Magandang buhay, Miss Mean. Kamusta po? Mabuti, kayo po. Oh, I'm good. I'm good. Thanks for asking. We are happy to have you here dito sa Buhay Parang Life. And I'm sure na we would like to discuss po with you your best-selling book, The Chronicles of a Pasahero. What inspired you? What triggered you to write this book? Kasi napapansin ko po, marami na po akong napuntahan ng mga branches ng National. Wala pa akong nakikita na book na may tema po na ganito, The Chronicles of a Pasahero. Nakita ko to through your book. So I felt that this is the first of its kind. Kasi wala pa akong nakikitang author who dared to write about the spirituality of traveling through commuting. Ang ganda nga po kasi it is truly relatable at saka I feel na ito yung purpose ni God para sa inyo. So going back to my question, what motivated or triggered you to write this book? Okay, so mahaba-haba yung magiging sagot ko dyan, ma'am. No? Opo. Go ahead. Una, ako po ay commuter talaga. Okay? So for the past 26 years, simula po ako na-hire sa Claret, hanggang sa huling araw na ako ay nag-early retirement, ay generally parang dalawang tricycle, wala pang tren nun no? So dalawang jeep, four times pong palipat-lipat. Mula bahay to school, school bahay. Tapos nauso yung carpool, nauso yung Grab, gano'n So commuter ako, umulan, umaraw, mainit, baha, and everything. Now, pangalawang nature ko, ma'am, mahina nga kasi yung bones ko. So I'd prefer sitting in front, sa front seat. Or otherwise, sa likod ng driver so that I can tell the driver, Kuya, kailangan mo akong itabi because I have a lot of bone issues. Parati po ako natatapilok, parati po ako may pilay and all. So, pangatlo, ako yung madaldal. Napakadaldal kong tao. Pareho po tayo. Oo, yung may mga katabi lang ako, tapos ganyan, mabobosesan ko, ay, parang Bisaya, ay, parang Batanggenyo, ganun. Hindi ko po kayang deadman, talagang kakausapin ko yan, no? So, yun pong tatlong factors na to, ang naging impetus, no? Naging seed para araw-araw na nakikipagdaldalan ako kasi 'di ba traffic, nakakainip, no? Meron po akong isang estudyante, naging estudyante, si Attorney Dino De Leon po. Siya po ay isa sa mga abogado ng bayan na tumutulong pong ipawalang sala ang mga taong naaapi. So tuwing darating po siya sa school to visit me sa office,
talagang kasama po sa pagkakape namin, yung knock-knock, alam mo ba, yung driver kahapon, so napapansin ko rin, nadadalas na siya na mismo magtatanong, oh, Miss Prime, may kwento ka ba ngayon? Di ba? Yung mga ganon. Until one day he told me, Miss Prime, sayang po yung kwento mo. Ang daming makikinabang. If you put them, gather these stories together, and share it to everybody. Kasi everybody is basically commuting. Once in their lifetime commuter yan, Miss Prime, sayang po, sabi niya. So, sabi ko, sige na, pilitin natin yan. It was a summer na wala akong ginagawa, walang paperworks and all. And mamaniwala ka, I chose 8 stories. 8 kwento na hindi ko makalimutan and I finished it in 2 weeks time. Tuloy-tuloy lang yan, ma'am. Tuloy-tuloy. Daldal, sulat. Kaya nga, in the book I said, kailangan ko siyang Taglish kasi not all words in Filipino, in English can be Filipino-sized and not Filipino words can be Englishized. Yeah. Kino-quote and quote yun. And there are stories na pag Bisaya yung kausap ko, I have to write the words in Bisaya because hindi mo siya talaga directly mata-translate the way the conversation happened, di ba? So, yun po. Tapos, I had it ano lang, ma'am, sayang, no? Nabaha lang eh. Pero sa recycled notebook lang siya nakaano. Mahilig po ako magsulat. Mahilig po akong may ball pen. So kahit may laptop, may cellphone, gusto ko po nagsusulat. I write it down, write, ganyan. Tapos one time, the school director, I don't know for what we went to the doctor, he asked me, what are you doing ba aside from these things and this? I told him, nagsusulat po ako. Sabi niya, what are you writing about? My kwento. What's your kwento? I told him na I have several stories about drivers na I thought sa kwentuhan namin, ako yung naturuan nila. Naturuan ko sila rather. No? The following day, I realized, sino ba ako? Hindi nila ako kakilala. What made them share these stories to me? No? Pangalawa, talaga bang naturuan ko sila or ako yung naturuan nila? And then, yun na nga, no? He read my stories and then he liked it. He said, you know, why don't you bring this to this and that and this and that? One bookstore was buying it for a certain amount, pero hindi ako ang author. Ayoko. Siyempre, parang, di ba mas maganda po yung nandun yung name mo. Another was buying it and they were going to sell it, pero I have to parang pay for it. Tapos when Clarette learned about it, Sir Bob, our editor then, called for me and he said, no, we're publishing your book, Miss Prime. Pero it went through some series of changes. For example, the pictures that I chose before weren't exactly ours. So he suggested na, why don't you take pictures yourself and then yun ang gamitin natin para wala tayong copyright issues. So with my son and my pamangkin, si Andre, we went all over Las Piñas. Yung cover po niya ni Sin Zapote Road no? And Luneta Park. So with their camera, picture kami. So amin lahat ng larawan. Yung bulalo, we needed to cook bulalo kasi kailangan ko ng picture nung si Dr. Bulalo, naalala niyo sa kwento. We cook bulalo para meron kaming picture nung si bulalo. Yun po. Tapos, ayan na siya ma'am, book na siya, no? But I needed the foreword. So, I approached yung kung sinong mga kaibigan kong pare, and no, we're gonna endorse your book, pero if you want a market, it has to be endorsed by somebody na talagang pag nagsalita siya, mas believable. Sabi niya, influencer. Who do you know? Sabi ko, I know him, but he doesn't know me. Who?
Soc Villegas. Sabi niya, oh, why don't you email him? Parang, oh, paano ko i-email? Hindi ko alam ang email address ni Soc Villegas. So what I did, ginugel ko lang. And there were so many email addresses. Yung isa doon, for whatever reason, sabi ko, feeling ko ito yung tunay niyang email. So, in-email ko, nagpakilala ko, wala lang. Alam mo, very casual na I am this and that. We met once, Walang 15 minutes, ma'am, I received an email back. Yes, And I true read. indeed, it was father, yes, father pa siya, no, bishop yata siya noon that time, no, when I emailed Dagupan, him. no? Opo, sumagot, and sabi niya, it will be an honor to write the foreword of your book. Ha? Sabi ko talaga ba? I was crying in the office. Sabi ko, tama yung email. I don't know his email address. Tama yung napili ko sa dami nung nandun. Ayun na. But it's very Behind, amazing, Miss Prime. Talagang sobra. I saw the hand, I saw how the hand of God um intervened in the publication of this book. Yung bang he made sure that everything will really that everything will be properly implemented and executed. And the right people po He na led you to the right magiging people. bahagi. Yes. Magiging bahagi ng kwento. I mean, Yes. sino ba ako na inalo ko lang naman yung driver ng tinapay? Di ba? Kaya kain ka. Di ba? Tapos yun na, sige na, kain ka. Kaya may sobra tong kabayan para kasi pagod tayo pareho. Yun lang, inabutan ko siyang kabayan, tapos binuhos niya na sa akin lahat ng hugot niya sa buhay, di ba? Wow, oo. Oh, yung, So yung lahat, okay, Miss Prime, napansin ko po na you wrote in your book are 12 encounters, parang 12 apostles. So parang opo, among the 12 encounters that you have experienced, ano po yung top 3 ninyo na encounters na that really stood out, that has made a huge impact in your life dito sa ah, mga nakakausap ninyong mga drivers? ma'am, syempre si Bitoy. Ayaw. Ah, o yun. Alam nyo kasi, palibasa nga, ako, sa amin ma'am magkakapatid, ay hindi ko nabanggit kanina, ako lang din po yung babae. Mm-mm. So middle child, may kuya ko, tsaka may kapatid akong bunso. Mm-mm. Pareho pong Albert ang pangalan nila dahil ang papa namin si Alberto. Yes, yes. Kaya yung anak ko, ma'am, Lord Albert. Si Lourdes, si mama, at Mm-mm. Albert, si papa. Okay? So, hindi katakataka na ako ang papa's girl. Kasi ako lang yung anak na babae, di ba? Mm-mm. So, ang dami ko pong kwento na sobrang hanggang ngayon po, si Papa po ang nagturo sa akin. So yan ang aking, kung merong personal touch dyan, si Bitoy. Yung lahat, ultimo paggugupit ng kuko, pagpili ng relo, lahat yan, kay Papa yan. Siya yung Paano mo po, pinaka-top one. No? top one. Pangalawa Yung po, top two po. ngayon na nagkakaedad ako, si Dr. Bulalo. Si Doc. Bulalo talaga po. Miss Mean, may totoong Dr. Bulalo. Oo nga sa story. Yeah, when Oo. I wrote that, hindi ko pa siya kilala na Dr. Bulalo. Akala ko kwentong Barbs lang. Alam mo yung kwentong Yeah. Barbs? Yung Kwentong driver. barbero. Oo, Yeah. tsaka that time hindi ako makahirit kasi nga paus ako. Opo. So inayaan ko lang siya mag-chuchu ganun. Pero one time, nakita ko po talaga may clinic pala talaga si Dr. Bulalo. Wow, what a pleasant surprise. Sa Mandaluyong, ma'am. At nakapila talaga yung mga pasyente niya. Okay? So bakit ngayon na nagkakaedad ako, favorite ko na yung kwento ko kay Dr. Bulalo. Dr. Bulalo. Oo. Kasi Dr. mas, I would like to think na lalo na nung pandemya, I became more health conscious. Ako po ay taong masarap kumain.
nung bata ako, pangarap ko magka-diabetes kasi parang pag may diabetes ka, social ka, parang ganun ang dating. No, wala akong pakialam yung nakakatakot pala siya and all. Hindi ko yun inisip. Pero nung pumasok yung pandemya, ang dami mong um, mga mahal sa buhay na maagang nawawala sa piling mo dahil may cancer, yung mga bata pa na nai-stroke, yung mga ganon, naging mas health conscious po ako. So like, I've not eaten rice for almost 18 years. I've not drank soda for 7 years. If I had not stopped it, I think yung aking childhood dream na diabetic, na-achieve ko na. Kaya ko umubos ng 1.5 sa isang upuan eh. Oh my! Yeah. Pag pupunta, darating ako sa isang bahay, darating si Ate Prime, may Coke na dapat, may ice na dapat. Pero kayo ng tita ko, Miss Prime. Kasi tita So yun po, no? So pangalawa, si Dr. Bulalo. At saka pangatlo po, favorite ko po yung si Chocolate. Yung si Primera. Ay, yeah. O, kasi yan po sila ay tatlong mahalagang tao rin sa buhay ko. Two of them were my former students. Tsaka yung isa po, para kong kapatid, pero colleague ko po siya. So very relatable yung hanggang ngayon, yung kinuwento ko about sa kanilang pagmamaneho. Pero gumaling na po sila lahat sa pagmamaneho. That's great to know. kasi dyan, ano pa eh, starting drivers pa lang sila pareho. At saka Miss Prime, my next question po is, ano po yung mabibigay ninyong advice sa mga gaya nating mga commuters? How will I inspire, especially the young? Especially the young. Yes. Iba man ang mundo na kinalakhan natin, pare-pareho, isang values, isang set of values ang meron tayo. Pinalaki tayo ng maayos ng mga magulang natin, napapaligiran tayo ng maaayos na tao na nagki-care for us, and we know that it is basic na may kausap tayong maayos. Walang nabago doon. So if you learn to speak respectfully, good morning, kuya, kumain ka na, kuya, bayad ko. Yung mga ganun lang. Eto po, bayad, pakiabot, makikisuyo, pagbalik nung sukle, salamat, have a good day. Diba? O kaya makisuyo, inabot, God bless you. Nice words like those, hindi kailangan ituro sa school yan eh. Opo, Miss Prime. Kasi nawawala na po yan. Nawawala na po ngayon yan. Kasi because of social media, because of gadgets. Yung bang, kaya ko po yun natanong sa inyo kasi not only to address the young, but to also revisit our journey, our daily commuting life, kung yung bang naging mabait ba tayo sa mga kapwa nating pasahero, nakisama ba tayo, did we spread acts of charity or acts of kindness sa kanila, kasi hindi na po natin sila makikita pagkatapos, but nevertheless nagawan po natin sila ng mabuti, kasi di ba like what the Lord said, whatsoever you do to least of my brothers that you do unto me. Amen. Ma'am, if I may add, kanina I mentioned yung mga bagets, no? Kailangan ko rin i-mention yung mga seniority complex. Yes, importante rin yun. Ma'am, kasi napansin ko. Para po balanse, opo. Yeah, napansin ko rin po. Opo. Kasi nga, mahilig ako, no? I travel regularly. Oh yes, certified gahera nga po kayo eh. Kung dati, ma'am, opo, quote-unquote, ikinahihiya na PWD or senior, aba ngayon, ma'am, kahit na makita mo, parang hindi naman to, di ba, person of, ano ba, sa ibang bansa yata, ano ba yung POD, person of, what's the D?
very positive ang tingin nila sa PWD doon eh. Sa atin kasi with disability, di ba? Opo. Ngayon po, Karen. Ma'am, you know what the word Karen means, No, di ba? no. Ano yan eh? Lingo nila ngayon yan. Privileged. Karen. It has nothing to do with Karen Davila. Karen, ma'am, sa Amerika yata na pagka medyo yung darating sila doon, they want their coffee to be there, ready and all, and pag hindi pa ready, they start yan. Also, don't be a Karen here. Parang ganun ang ano nila, no? So, marami na rin pong Karen na senior sa atin na ganun na lang, no? Kailangan tatayo ka na lang ba agad? Tapos, pag hindi mo ibinigay yung upo mo, ganun ka na, baka nga may masama rin yung pakiramdam nung mas nakababata. Diba? Meron pang iba na sa trend, ma'am, nakikita ko to, pinauupo yung, kunyari, dala yung apo, ano po, tapos may matanda na nakatungkod na talaga. Hindi nila pa uupuin yung kapwa nila matanda dahil sasabihin nila, bayad to. Kaya nga po, nakalagay priority, yung mga naka-wheelchair, nakatungkod, yung mga ganon, ano. Opo, and yung bata, may kaya naman po, so you can make them sit on your lap. Things like those po sana, para hindi rin po nakikita nung mga bata, di ba yung kasabihan ko, ano ang ginagawa ng matanda, siya ang gagawin, na sa mata ng bata ay tama, gagawin nila, di ba? Bakit yun niya? Pwede naman niyang paupuin, hindi niya pinaupo, di ba? So, kailangan kung ano yung hinahanap natin from others, kailangan tayo mismo natural sa atin na ginagawa natin yung tama. So, the reminder is for both the young and the old that we have roles na dapat gawin natin para mas maging manifestation tayo ng Diyos sa kapwa natin. Amen. Di ba, ma'am? Amen. So, I agree. Ang ganda po ng binigay ninyong mga learnings, no, para sa ating mga viewers. Pati rin po ako na-bless din po sa inyong mga binigay na advice and insights. And this is your opportunity to invite our viewers to get a copy of your wonderful book, The Chronicles of a Pasahero. Okay, sige. Ako po uli, si Miss Prime, ang dati pong nagtuturo ng science sa Claret School, na nabigyan po ng pagkakataon na mag-share ng mga kwento ko sa aking pagiging commuter, papasok ng eskwelahan at pauwi ng bahay. Ang akin pong naging produkto is a book entitled The Chronicles of a Pasahero. That book was a semi-finalist sa Cardinal Sin Catholic Books Award. And so far, ito pong librong ito ay marami pa ring mga tao na nai-inspire at mga na-bless. Nameless individuals that would email me na ito na lang pera ko, binili ko ng libro, pero natuwa ako, it was worth buying it and all. Please support po my book. Maganda siyang pangregalo sa Christmas, lalo na sa mga ka-age natin. Miss Prime, opo. Para po ma'am, hindi na sila mabagot sa pagbabiyahe. Yes, yun ang importante doon. Yun yung hugot doon na doon sa hugot natin, maaalis ang pagkabagot. My dear viewers, there you have it. Miss Prime Lucido, the author of The Chronicles of a Pasahero, published by Claretian Publications. Sa buhay, marami po tayong pagdadaanan, marami pa tayong lalakbayin. Pero haba-habaan lang po natin ang ating pasensya dahil ang buhay parang life. This is Mean Mijares saying thank you and I will see you soon. God bless!